Barangay Love Stories. Love Stories. Walang pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali dahil mas lalo lamang nitong pinapagulo ang sitwasyon at dumadagdag sa problema ng isang tao. Ikaw kapuso, ano ang gagawin mo kapag nakagawa ka ng pagkakamali na pwedeng makasira ng isang tahimik at maayos na relasyon? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alexa, 32 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sa totoo lang ay medyo kinakabahan ako habang ginagawa ko itong sulat dahil baka makilala ko ng mga kaibigan ko na masugid ding tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman sinadya ko pong baguhin ang ilang impormasyon dito sa sulat ko para maingatan na rin ang aking pribadong buhay. Papadudot, may 6 na taon na kaming kasal at nagsasama ng asawa kong si Arnold nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited dahil ang tagal namin hinintay na mangyari yon. Sino ba namang mag-asawang hindi gugustuhin na magkaroon ng anak, hindi ba? Ang sabi ng doktor noon ay wala namang may diferensya sa amin ni Arnold. Perfect timing lang daw talaga ang kailangan para makabuo kami. At dumating na nga ang araw na yon na sobrang kinatawa talaga naming mag-asawa. Sa aming dalawa kasi ni Arnold ay ramdam ko na yung asawa ko ang mas excited nang magkaroon kami ng anak. Wala kasi siyang mga kapatid kaya naman ang gusto niya sana ay magkaroon kami ng maraming anak. Biniro niya pa nga ako na kapag nanganak na raw ako ay kaagad naming susundan ang susundan yon hanggang sa makabuo kami ng isang basketball team. Ganon karaming anak ang gusto ng asawa ko at ganon siya ka-excited sa magiging baby namin na ilang taon naming hinintay. Kaya lang isang pagsubok ang dumating sa aming buhay mag-asawa. Nakunan ako sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Etong lugaw, kumain ka na Alexa. Salamat. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw makauwi bukas. Mabuti naman para hindi na lumaki pa ang babayaran nating bill dito sa ospital. O anong ibig mong sabihin yan? Na wala akong pera? Hindi naman sa ganun, Arnold. May pera trabaho ko Alexa. Kaya kong bayaran kahit magkano pang abuti ng bill na sinasabi mo dyan. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Para kasi pinaparating mo sa akin na wala akong kwentang asawa sa'yo eh. Nagtatrabaho ko ng maayos para maibigay ang lahat ng pangangailangan mo at ng dapat na magiging baby natin. Alam ko naman yun. Alam mo pero hindi ka naman marunong makinig. Ano bang ibig mong sabihin? Alexa, ilang beses ka nang pinayuhan ng doktor na pumirmi na lang. Di ba sabi niya sa bahay ka na lang at magpahinga? Pero sinabi niya rin naman na kung pakiramdam ko kaya kong magtrabaho, walang problema kung magpapatuloy ako. Nandun na tayo sa kaya mo nga. Pero hindi naman kaya ng baby natin. Magkaiba yun. Sinisisi mo ba ako sa pagkawala ng baby natin? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga, pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa'yo, dapat sinunod mo na lang ang pinayo sa atin ng doktor. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako sanay nang nasa bahay lang, di ba? Kita mo na? Ang tigas talaga ng ulo mo. Tutupad din talaga sana ako sa usapan natin na maaga ako magma-maternity leave. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Kasi ramdam ko na kaya ko pa talagang magtrabaho. Ikaw nga lang yun at hindi ang baby natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang baby natin.
Oo, hindi ko nga sinunod ang payo ng doktor na wag munang magtrabaho. Pero naging maingat naman ako, di ba? Mula sa pagkain at pagkilos ko, lahat ng bili ng doktor sa akin, sinunod ko. Hindi mo sinunod. Kasi kung oo, hindi mawawala ang baby natin. Palibhasa, napakamakasarili mo. Wala kang pakialam sa magiging anak sana natin. Hindi totoo yan! Mahal ko ang baby natin! Ang sabihin mo, mas mahal mo yung sarili at trabaho mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung lecheng trabaho mo eh. Kulang pa ba talaga ang perang inaabot ko sa'yo tuwing kinsenas at katapusan? Magkano bang gusto mong iabot ko sa'yo tuwing sweldo ko ha? Gusto mo ba na ibigay ko na sa'yo ang buong sweldo ko at gumapang na lang ako papasok sa trabaho at pauwi sa bahay? Ano? Ganun ang gusto mo? Arnold, sinabi ko na naman sa iyo ang dahilan kung bakit ayoko mag-resign. Masyado na ako napamahal sa trabaho ko at hindi ako sanay na palaging nasa bahay lang. Kita mo na? Napakamakasarili mo talaga. At wala kang pakialam sa baby natin. Ako lang! Ako lang talaga nagmamahal kay baby. Ako lang, Alexa! Papadudot nang magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkabit ni baby sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin nga ako na mas mabuti pa nga kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lang akong magma-maternity leave. Sinabi ko rin sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho ay bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw, Papa Dudut. Sobra din po akong nasaktan noon at syempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon ay ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari.